So karon ato nang hatagan og 15 minutes nga rebuttal speech ang atong pinangga nga igsuon nga magtinibati gikan sa Jerusalem Church of God Seventh-day Sanctified nga mao si Miss Genevieve Papiliero atong pagpakan. Okay. Now, lilia ang balaang kasulatan. What's the difference between Nazarene and Nicene? Ang Nicene Christianity, mao ni ang na-develop ni Constantine the Great nga naman, tungod atong mga Sadducees nga nag-betray tang Ginoong Hesus. Mao na siya ay nakig-abin dito, meaning ang Roman Catholic Church is a mixture of Christianity and pagan. Manuman, kanang mga 10 lost tribes na influence sila sa mga practices sa Babylonia. Kaya pag ano ni Ginoong Hesus, daghan kayo ang mga influences. So mauna sila, no? There is a difference between Nazarene and Nicene. Tanawan ninyo kay sa Badistang Nicene, whereas kani na-develop lang siya sa Nicene Creed nga dito no sa First Council of Nicaea. Next. Okay, again, kani siya mao niya ang nisakay sa mananap nga mapintas. Mao ni nga babae ha. Wala ninyo na sayran nga there are two contrasting woman. Revelation 12 and Revelation 17. Ang Revelation 12, mauna ang babae. Ang sabi itong babae? Iglesia. Okay? Iglesia nga nagsulot nga ang iyahang tiil na ay bulan, na ay crown of 12 stars, nga in the Old Testament mauna ang mga apostolis o binit sa New Testament mauna ang mga apostolis. Wala na nadugangan ha. Ikagsumpay ni Simon Peter 12 stars na gisuot. Mauna ang di-persecute, mauning Nazarene. Gidala po ha, Nicene Christianity. Nga naman, gidala man nila ang Father, Son, Holy Spirit, which is Trinitarian, mali, base sa kung explain kagaina. Kani siya, mauni ang nagkaanam kagamay, kay di-persecute. Kani siyang Nicene Christianity, mauni ang nakig-abin sa Roman Empire. Gidala siya politically, kay gamhanan ang Roman Empire. Hinumduman nato, ang nagpatay kang Ginoong Hesus, Roman Empire. Kay nga naman, kung Hudiyo pa, gibatong ta si Ginoong Hesus. Pero Roman system, crucifixion. Gibitray lang siya. Pero ang nag-verdict ang Roman Empire. Hinuunaan ninyo, kung basahon nimo, duha ka contrasting church. Ako nang gingon kagay na, Revelation 12, ang Revelation 17, mauna ang church. Basahan pa mo ha. Revelation 17:6. Og nakita ko og ang manulunda nagingon kanako nganong nahibulong ka igaingon ko kanimo ang tinago sa babae og sa mananap nga mapintas. Take note ha, walay di ang mananap nga mapintas male gender, whereas ang woman is she, feminine. Nisakay ang woman or church, what ka nang dali nikalap no? Nga naman, gidala man siya. Hunahunaan ninyo. Basahon ninyo tanan ha. Okay. Ang babayeng bigaon nga naglingkod sa daghang katubigan. Unsa ang katubigan? Versikulo 15. O nagaingon siya kanako, ang mga tubig na hikitan mo, mao ang ginalingkuran sa babayeng bigaon, mao ang mga katawhan, panon sa katawhan o sa mga nasud o mga sinultian. Meaning, ni-occupy ang Roman Catholic Church entire world, deceiving the nation. Sa ako nang gingon kagaina, nagsulod siya o kanang baba, katong scarlet and purple. Wala may laing church ani. Again, dili lang empire ang naglutos. Nga naman ang empire, mudala man na siya religion. Gidala niya ang religion sa Katolik. Siya ang nag-implement.
parehas pud karuno kung gobyerno na gani ang moingon, gamhanan ang gobyerno nga magpa-implementar. Mao na yung hitabo sa una na na-implementar ang mali. Dili man sandig yun si Ginoong Hesus. Sabadista gid siya. Pagtungkod niya sa kanang iyahang iglesia, sabadista siya. Si Apostol Pedro, dili pud siya ang bato nga ginganlan diha sa Mateo 16:18. Tanawan ninyo ha. Okay. Sa ako nang gingon kagay na ha, balik ta diri. Church of God, kung unsay giwali ni Apostol Pablo sa naa siya diri sa Jerusalem, Church of God, mao gan ipawat katong iglesia sa Judea, Jerusalem man to ang iyang pasabot. Kung unsay iyang giwali diri sa Judea, sa Jerusalem, mao sa iyang giwali. Saan nga na siya dito sa Roma? Okay, so Church of God, lisod po. Ingon gani si Ginoong Hesus, Lucas 24:47, ang paghinusog ang pagpasaylo magsugod sa Jerusalem. Nganong mabalhin man, daghan kayo taog prueba. Okay? Si Samuel nag-ingon, sa pag-abot sa panahon, magatukod ka og usa ka balay alang sa akong ngalan. Church niha, og tukuron ko ang trono sa iyang gingharian sa walay katapusan. Tungtunganan sa tiil ni Ginoong Hesus sa Jerusalem. Kung wala pa siya nanisaka dito, dili man na siya nagpundo. So, nganong mabalhin man, ang trono nga iyang mana man niya, pamana niya, ano man. Ingon sa Genesis dito, si Abraham, gisaaran, nga maoy manununod sa Kanaan. Man ang Kanaan, Israel. Unya ang mga nasod mapanalanginan. Karon mabalhin day gruma, dili oy. Kay nga naman panulundo na ang dayon. Ingon ang Galacia. Walay Hudiyo, ni Grasyahanon, walay ulipon, ni dili ulipon, kitang tanan gipainom sa usa ka espiritu. Nan kung kita iya ni Kristo sa pagkamatod, kaliwat kita ni Abraham ug manununod sumala sa saad. Again, unsay saad? Manunod sa Kanaan. Maapil sa Roma. Hunang-hunaa kaayo sa makadaghan. Hudiyo o Grasyahanon, manununod kang Abraham. Walay pagkabalhin kay gingon sa bala ng kasulatan, ayaw pagbalhina ang karaan nga muhon sa yuta nga gibutang sa imong mga amahan. Daghan kay gingon dinhi. Isaias Isaias 7, sinati nato nga bersikulo nga ang bata nga matao sa kalalaki, ang iyahang itungtong sa ibaga, ang iyahang ngalan magtatambag Diyos nga magkagagahong amahan nga walay katapusan. Next, sa kauswagan siyang kagamahanan o sa pakigdait, walay katapusan ibabaw sa trono ni David. Next, Jeremiah 33:17. For this is what the Lord says, David will never fail to have a man to sit on the throne of Israel. Roma, dili. Next, sa diha na ibihag ni Nabucodonosor ang mga katawhan ng mga Hudiyo, dito sila sa Babylonia. Lingon ang bala na kasulatan. Salmo 137, 5-6. Wala sila sa Jerusalem, sila sa Babylonia. Kung mahikalimot ako kanimo, O Jerusalem, pahikalimti sa akong tuong kamot ang iyang pagkabatid. Papilita ang akong dila sa akong alingagngag. Kung ako dili mahinumdum, kung ang Jerusalem dili ko palibihon, ibabaw sa akong dakong kalipay. Next, Matthew 5:34-35. Apan ako nagaingon kanimo nga bisan unsa nga pagkaagi dili gid ka manumpa, bisan tungod sa langit kay mao ang likuranan sa Dios, bisan tungod sa yuta kay mao ang tungtunganan sa mga tiil, bisan tungod sa Jerusalem kay mao ang lungsod sa dako nga hari. Mabalhin dili again. Pamana na ni Ginoong Hesus kay giilog na sa iyaha, giilog sa mga kawatan, giilog sa Roman Empire. Sila ang nagpundo diha, dipatay nila sa Ginoong Hesus. Pag-ana niya, siya mo ay mo lingkod. Again sa kanang ingon, walay pagabalhin. Ang giingon sa Lucas 1:32 ug 33, og siya maghari sa balay ni Jacob sa gihapon ug ang iyang gingharian walay katapusan. Next, Brian Manayon, ang ingon sa kanang ingon dahina, walay Hudiyo ni ulipon, idili ulipon. Next, atong ipamahayag no nganong di ba sumpay baya sa among ang ngalan Jerusalem. Ako nang ipamatudan ha nganong walay pagkabalhin Jerusalem. Church of God, 12 texts in the Bible. 5 minutes. Okay, ang 7th day atong ipakita kung unsay kamatuoran nga ang balang kasulatan wala na siya naghisgot mahitungod og lain nga adlaw. Okay, ana man gud ni siya. Sa panahon ni Abraham, mao ni ang mga kasuguan.
na ay kasuguan nga gihatag kang Moises nga additional na mabasa sa Galatia 3:19 to 3:17 to 19 na kasuguan nga gidugang kaning kasuguan nga gidugang mao ni ang katong nawala sa pag-abot ni Ginoong Hesus pero kani siya nagpabilin ingon ta kung kita iyan ni Kristo nan sa pagkamatuod kaliwat kita ni Abraham ug manununod sumala sa saad then therefore kung sa iyahang kasuguan nga gibantayan dinhi mao po'y sundon nganuman ang kang Moises mao ni ang nadugang fiesta kaning Roman Catholic Church nag-fiesta mga kaigsuonan ang fiesta sa Kalang Kasulatan Feast of Tabernacle Feast of Pentecostes Feast of Trumpet Feast of First Fruit pero unsay pista sa mga Katolik pista na sa mga Babylonia na ilang naawatan so meaning kani siya pero kanya siya kung walay bili namang gani ang fiesta nga gitudlo ni Ginoong Hesus kay naghisgot man ang mahitungod sa iya siya man ang trompeta siya ang messenger no sa mga gospel ni Ginoong sa iyang amahan siya ang tabernakulo kay mo puyo ang Holy Spirit sa atong lawas mao ni ang nawala nganuman mao ni ang shadow ni Ginoong Hesus landong sa lawas ni Kristo ang kanitanan kanang meat and drink offerings animal sacrifices di ba mao na siya so sa ato pa ang kanang dietary law dili man na siya kasuguan ni Moises nganuman sa panahon ni Noah kabalo na sila nga naay hugaw nga makaon o hilo nga makaon okay next okay atong tanawon ha ani siya kanang ilahang ipanghambog nga Acts 2 kani naman sorry ha Urot lang tao lang tayo mo yung tanong ni Ma'am okay time ko sa kadali ha di na siya makuan dali lang ha okay, ako lang siyang iiwan ha. I hope na mo ano siya. Okay. Time po sa kadali. Wala siya yun. Wala siya. Actually, daghan kayo taog mga pero wala na po siya nakita. Okay. Kani. He that regarded the day. Isa ra ginakaadlaw ha. Because kumuhin ka grammatical structure, ang day, ang basta sundan na siya. Isa rin ginakaadlaw that refers to 7th day. Okay? Kani. 2 minutes. Kani. Hebrehanon 4:4 Jes. Ana ni siya. Okay? Transparent na ha. Ingon si Ginoong Hesus din ay si Pablo. Again, he limited a certain day. Meaning to say, nag-appoint siya a certain day. Ingon siya, today after so long a time. Meaning to say, nagtudlo siya, maura gihapon nga adlaw. Kung sa mga gisulti dito sa Hebrehanon 4:4 about na siya sa 6 days. So meaning kani siya teaching the same day that was given before. Na naman ang iyabi ang conclusion, there remaineth a rest to the people of God. Meaning to say, the 7th day Sabbath remains for the people of God. So tanawa ninyo, tanawa ang conclusion. Lisod po ang conclusion mo complex sa iyahang explanation. Dili siya complex. Mana? 1 minute. Okay. Kani siya, pasabutan niya. Mao ni akong gingon kagaina. Di ba mo ingon man mo wala na ang Sabbath days. Ang pasabutan niya kadto nang nawala kay ordinance na siya, writing na ni Moses mismo. Makatong gisugod siya sa imahan. Mao ni ang nawala. Walay labot ang katong 7th day. Kay sa ito nag-ingon, memorial of God creation. Long a time na pag-anhi Ginoong Hesus, wala ni question sa iyang mga Hudiyo. Kung mali ang iyang gibantayan, may yung mga Hudiyo, mali ang gibantayan. Pero wala sila nag-question. Ang ilang ang question kay katong mga ano man to sila no. Sige sa pamatay ni Ginoong Hesus, di ahagitanan niya makabira. Ningon si Ginoong Hesus nga, di-allow niya o pagkuha o mga pagkaon. Pero wala ko siya ningon nga gi-change niya. Ningon lang siya. Time is over. Okay, thank you. Miss Papiliero sa imong presentation, rebuttal speech. Then, ipahimugmatan nimo ang tanan nga angay pahimugatan
sumala sa tema nga imong ipamatudan. Shout out sa So, karon viewers. atong tagaan og 10 minutos sa Roman Catholic Church Alegria, barangay. pinaagi ni Mr. Paul San Pablo Alima na mao ang muhatag ng cross-examination ngadto sa presinto. So atong welcome atong tanaw na oras. Time starts. Medyo white, memro ni siya ni Dagir. Sa gapon ka apam. Thank you, Mr. Moderator. Isip afirmatibo, doon ako'y katungdanan nga ipangutana ang akong presentasyon. Madam, paminaw. Kataraha Arman siya. Matod sa Grolier Universal Encyclopedia, Volume 5, page 106. Catholic Church, the Divine Society founded by Jesus Christ. Unsa may imong nadungog? Sumala sa Katolik. Nga unsa ang Katolik? Founded by Jesus Christ. Very good. Okay, wala pa ako may mutubag, di ba? Pero basahan ka mo dinhi sa inyong kaugalingon nga libro. Unsay gingon dinhi sa inyong kaugalingon nga libro? Okay, basahan na ko ha. In fact, in this one and only Church of God, its very beginning, there arose certain roots which the apostle strongly censure as damnable. Mao tong naisin Christianity. Pero ang unang yung mga Kristyanismo, mao gitong Church of God nga mao nang Nazarene. So, that's inyo ani kaugalingon. Katigisim. Dili lang kaninga page 236, page 817. Yes, shout out Warren LP. Sunod nga pangutana. Lol Valdiso, shout out. The World Almanac and the Book of Acts. Roman Catholics founded by Jesus. Unsa imong nadungog? Founded by Jesus according to Roman book. However, kinahanglan ka makabalo nga nagsulti na gandaan si Apostol Pablo, Galatia 1:8. Bisan pa kami manulunda gikan sa langit, magwali na dili uyon dinhi ipatunglo siya. Unsa man ang Roman Catholic Church, wala na nasulat diri. Unsa gingon ipatunglo? Kinsa may labaw, anghel or diped. Kung giisulti na diha, dili mo bow down. Mao bitaw nang sa una gipamatay sila no, nganuman dili sila mo bow down atong Roman gods. Same ana karon ang mga katawhan nga Nazarene, ang Church of God mao'y gipamatay. Ayaw pagtuwa na kay wala na nasulti diri. Di nga dili sa inyong katikisim gihapon. The Old Testament and the Old Testament is an indispensable part of the sacred scripture. Kaning Church of God mao ni ang daughter of Jerusalem, the daughter of Zion. Whereas kanang Roman Catholic Church, daughter of Babylon, daughter of Carjan. Tanawa ganyan na. Mo naman ta dito sa Old Testament no. Next. Naadyo ni naghan. Next question na. Pasol pangutana na. So nadungog nimo nga ang Roman Catholic itukod ni Kristo according sa ebidensya. Lahat nadungog dito nimo. According sa reference nga dili wa amin ang palablon diri. Ay wa pa ko na akong sister. No. 1 minute question na. Oh, sige go. Nadungog nimo nga ang Roman Catholic itukod ni Kristo sumala sa libro. Sister, paminaw ba? nadungog na ko. Nadungog nimo. Ah. So nadungog nimo kinsa may nagtukod sa Roman Catholic sumala sa imong nadungog. Hoy, nag-greet ko. Nadungog na ako, permanente pero siya akong tubag nimo, sumala sa nadungog. Di. No. Hindi ko sa ako pangutana. Ah. Kinsa may nagtukod sa Katoliko sumala sa imong nadungog. Sumala sa nadungog nato. Kinsa? Pero ang atong pangutana di. No, patubag ako. Sumala sa nadungog. Naaba na diri sa bala na kasulatan. Objection, Ingon ka ha, Mr. objection wala ka ako Ang apa. pangutana, Ako apa dili nga siya time, magamit. ako apa nga time. Object ka ni. No, 1 minute. Paminaw sa Give objection. me my time, moderator. Natay objection no period. Moderator's time. Ang akong pangutana kay iya mang nadungog. Ang akong gibasa. Sumala sa imong nadungog. Kinsay nagtukod sa Katoliko? Very simple question. So the question is very specific. Very simple. Please answer. Okay, i-answer na ka na ko kagay na. Insay na ba? Galatia 1:8. Bisan pag-mention mo sulti, ako pong pamatunan rin sa inyo. Objection, 1 minute to or not answer. responding my question? No.
kapalo lagi ta. Objection, objection. No. Mula about the Biblia. Basa na Mr. ha. Moderator, objection. Catechism of your Catholic Church. Basa na ko ha. Ignorance of the scripture. It's Person na ignorance of pagpapatana. Christ. No. Tao ba? Ignorance of the Malinaw, scripture. malinaw sa Ignorance of pagpapatana. the scripture. Ignorance of Christ. Ayaw, Sa ayaw. dito pinag-isabalan ng kasulatan, Church of God, walay Moderator, point of Jerusalem order. Church of God, Moderator, Seventh-day objection. Sanctifier. Walay langis sa ana. Niabot man madinhi sa Pilipinas tungod na kay gilutos gud mi. Imagine na ha, 1,260 years. Naanas mo lang kasulatan, 1,260 years na paglutos. Kinsa naglutos? Papa C. Moderator's and the time. Roman Moderator's Empire. time, please. So what is your objection, Mr. Alima? Ang akong pangutan na person kay iya man kang nadungog akong gibasa, so ako pangutan na kinsay nagtukod sa Katoliko sumala sa nabasa sa ebidensya. Kaya nga atong debate according to the Bible and reference man. So according sa referensya, kinsa may nagtukod sa Katoliko sumala sa imong nadungog. Tugan lang ko sa tinuod. So ang pangutana, Kinsa pinsa ang nagtukod sa Katoliko sumala sa sumala sa imong nadungog? Answer. Nadungog na po nimo akong answer. wa pa ka mag-answer. Ningon ko nadungog lagi nato nga si Kristo ang nagtukod. Pero adali lang. Mga kaigsuonan ko diha sa Ginoo. Mutuo na lang ko ana bisag wala diri. Inyong kaugalingon o ignorance of the scripture. Ignorance of Christ. Mao bitaw na nga dili ka magdugang, dili ka magkuha sumala sa Biblia. Ngano man kung dugangan ang hampak, kung kuhaan nimo ni, kuhaan ka sa right to enter or to eat the tree of life. Unsa gibuhat ninyo? Pagdugang. Mamakmak mo? No! Basa nga ang Biblia. Galatia 1:8. Time of answering is up. Anghel gikan sa langit. Next Tanaw question. diri. For next question. Ipakulo siya. Time of answering is up. Next question. Sunod nga pangutana, dinhi sa Philippine history, sinulat sa mga banggiitang historyano nga protestante, miingon dinhi, the greatest legacy of Spain to the Filipino people is Christianity, especially the Roman Catholic religion. This religion was Asian in origin. Paminaw, sister. Being founded by Jesus Christ in Palestine. Ang pangutana, nakadungog ka ba sa akong gibasa? Okay, objection moderator. Pag present ko kagay na sige siya lakaw-lakaw. Karon nga nagtanaw ko diri sa akong kuan, ni object. Barugi o kung sa imong gisulta Mr. Alima. Ayaw himuang namutanaw ra ka sa sa uban pero ikaw dito ka balo sa imuha. So kinahanglan na nimo bantayat mo kaugalingon kung saway ka sa uban. Counter objection. Mr. Moderator, balik ko sa akong pangutana. Sumala sa akong nabasa nga imong nadungog kay naminaw man kaha ka, kinsa ang nagtukod sa Katoliko sumala sa lain na usab na ebidensya nga akong gibasa? Kinsa? Please answer. Ang tubag. Linya ba na siya? Apostolic succession ha? Church of God si Apostol Pablo. Nga nung lahi ang Objection, Mr. Moderator, for not responding my question. Okay, excuse me for a while. I repeat my question, Madali ha? lang. I repeat. No. 1 minute po ako yung tubag, Mr. Alina. Nag-object ko. No. Right 1 na ako. minute po, Mr. Right na Ria. ako kung mag-object. I have the right to speak. Oh, I yes. have the right Yes, to I have answer. right- I have 1 right minute to- is my time, Mr. Alima. Object. No. Ang akong pangutana, balik ko na. Wala di-acknowledge sa moderator. Moderator's time. I accept the objection. What is your objection, Mr. Alima? For not responding my question. My question is very clear. Kay nitubag man sa nga iya ko nung nadungog. Sumala sa imong nadungog sa Philippine history nga gisulat sa mga dili Katoliko nga historian. Balik ko na hugbasa ha. The greatest legacy to the Filipino people is Christianity, especially the Roman Catholic religion. Palihog sa ko, Mr. This religion was Asian in origin, being founded by Jesus Christ in Palestine. Kay mitubag ka man nga imo ni nadungog, kinsay nagtukod sa Roman Catholic religion sumala sa imong nadungog. Klaro ha? Kinsay nagtukod sa Katoliko sumala sa imong nadungog. Ang akong gustong ipatubag, kinsang tawhana sumala sa imong So nadungog. answer, Imo man nadungog. Philippine history.
Sumumpay diha kang Apostol Pablo, dili. Mr. Moderator, apostolic succession ta ha? No, Mr. Objection Moderator. again, Mr. Moderator. No, You're not paistoryahan responding my ko. question. Again, nadungog na to, Philippine history mong ibasa. Philippine history, pero si Apostol Pablo, apostolic succession ta. Mr. Moderator, nakita na to, apostolic succession, nilahi mo, niana mo dito, giimo nang gitubag kagay na, asa gitubag ang iglesia ni Ginoong Hesus, gayang gitubag. Pero sa liman, manong mabalhin man sa Roma, manong ipangutan naman na nimo, manong igit man nimo sa kuha, reference man na, tao ang magbuhat, Biblia ka mo balik, kay kaning Biblia, walay nakulang, kay ang baba sa Ginoo may nagsulti, ipadako na to ang balaang kasulatan, kay mao niya ang pulong sa Dios nga walay nakulang. Isaias 34:16, ang tibok ang kasulatan gibugna sa Dios nga may kapuslanan alang sa pagtudlo, pagpadlong, pagsaway, pagmatuto sa pagkamatarong aron ang tao sa Dios mamahingpit. Nga sunod kang Apostol Pablo, naon sa ninyo ang pagka-apostolic succession? Moderator's time. Point of order. The question is, who founded the Catholic Church according to other reference? According to other reference gani, unya ka na ang reference ni Subay ba diha? Wala oy. So mo na Sa ako nang ingon, conflict. So mo ito ba, Mr. Alim? Oh, ito Next na po. question. Church of God. Dinhe sa libro sa DepEd, kay maestra manggod ka, dinhe sa batay sa basic education curriculum sa third year, matod sa libro sa DepEd, nag-ingon dinhe, ang simbahang Katoliko, sangay ng Kristyanismo, ang relihiyong itinatag ni Jesucristo noong unang siglo. Nadungog nimo? Nadungog? Kung imong nadungog, kinsa sino ang nagtatag ng simbahang Katoliko ayon sa DepEd na kung saan ikaw po ay under sa DepEd as guro? Dili gyud ni matarugan ang imong gidaladala. Naaraw na isip Christianity. No. Ano ni siya? Kani. Libro sa DepEd. Christianity, di ba? Mr. Moderator, objection. Okay. Ang akong pangutana, ang libro sa DepEd, Nana di itong libro sa kubagang pangutana, matod sa libro sa DepEd, Oh. ang simbahang Katoliko, ang simbahang itinatag ni Jesus noong unang siglo. Naminaw man ka. Naminaw Karon, mo pa sa Galasya 1:11. ayaw sapaw, kinagutan na ko. Kapila ka Nautan na ako, objection moderator. kinsa Kapila ka ang na sapo kayo sa kuha. sa Katoliko, Objection moderator. tumala sa Objection libro sa moderator. DepEd. No. Objection moderator. Kung ako'y mo-object nimo, di na ka mahunong. Ako yung unang na-object man, dapat counter-object ka. Nag-counter-object gani ko. Oo. Ningon Karon, sa ihatag sa ito moderator ang sound. Kaya mag-rolling siya. ako ada kinsa may labaw. Biblia or kanang DepEd. Sa ako nang gingon ha. Og ikulog man ko sa DepEd tungod ana ipakulog. That's a way of persecuting the true Church of God. Maunay may tabuon niya sa Mr. Revelation Moderator, 13:18. No. May story ako, 1 minute ang time. Revelation 13:18, 666. Mauna ang Sa gasa kalakta may sa inyo tao. karon. Ang pagtuog, ang Adto naman sa buhat sa mga 666. kamot. Mauna ang mahitabo ninyo. Wala. Nga what an mininyo kaldiro. Balik Ikulog na, ninyo Timanay. ang kaldiro na mo. No. Tinahanglan mo makabalo sa false Christianity. Nga naman, maunay gisak na nagsakay siya sa mananap na mapintas nga mao ang Roman Empire. Wala na Objection. mayain nga Roman Empire. Ganong na Wala maestra may mayain taon doon? nga- Noon sa man Okay, ka? na maestra ko. Pero dili ko musulod anak kung unsay na diha. Dinhi ko musulod. Objection, hilom lang. Nawag sa daday karon. Hoy. Mabali na daday kalibutan. Dili na mo to sa Bible. Sir, Totoo din ha. objection ba? No. Ipadako na to ang pala kasulatan. No. Tingog sa tao. Kung sa Moderator's kayo time. Herodes, tingog sa tao. Moderator's time. Herodes, tingog sa tao ninyo karon. Mr. Dapat mo ni Mr. Alima. Debater. Pero sa na itabo. Mr. and Miss Wala siya. Debater, point of order. Moderator's time. Okay, dili lang ka magbayas, Mr. Moderator. Kapila ka dili siya ko na bias. mga na. Kapila Point siya na of object order. na na, mo-object ko, dili niyo paminaon. So, Tanawa ang fairness. Fairness is a fruit of the Holy Kanira nga Spirit. debater ang gusto Tanawa yung ipagpatuloy kagalingon. ko. Maunay na itabo sa mga iskriba o mga parisiyo sa unang panahon. Sige silang tanaw kang Ginoong Jesus. Time of Pero wala presentation silang is kabalo. up. So, moderator's time. Para sa kahapsay, taniwala sa naglagubo ninyo mga pagbati duha. Sumala sa inyong gikasaputan nga during sa cross-examination na ay objection o counter objection. So ako nagpaabot ko kung na objection, kung na counter objection, ato lang tagaan o pagtagad.
Mao na nga dili magsapaw ang duha. Kay maminaw man ko kung naay objection. Maminaw pud ko kung naay counter objection. So ang ako ra nga abuton kamo dito sa tema nga inyong gisabutan o inyong gipirmahan. Mao na nga during sa cross-examination at balikon, dili na time nga ang mangutana mamahayag o niya magbalos-balos mong duha na time allocation nga atong sundon. Pila na lang ka oras, minuto timekeeper. Time na sa cross-examination. So atong papakan ang nag-cross-exam. So, niini nga punto, musunod ang 15 minutos nga rebuttal speech sa Roman Catholic Church pinagi ni Mr. Paul San Pablo Alima. Salamat, Mr. Moderator. Salamat po, Madam No, nga nakalisod yung kagtubag sa pangutana nga simple. So, sa akong 15 minutos nga rebuttal, akong presenta ang akong presentasyon, akong gipangutana kang Madam. So iya akong gisuroy-suroy bisag asa. Dili siya responsive sa akong pangutana. Pero malipay ko o nalipay po mo nga nakaangkon gud siya. Akong gipangutana kaganina sumala sa Grolier Universal Encyclopedia, klaro man din nga mabasa kay imo manggipirmahan nga kini nga debate pamatud-an sa Biblia referensya. Iya man ang gidawat. Kung ako pa teacher ane, di ko ni papasaron ba? So pakiro man sa magtutudlo. Wakasa sa iyo po magatutudlo kay himuon ko ikaw karon nga estudyante. Matod sa Grolier Universal Encyclopedia, klaro na ang nagtukod sa Katoliko si Kristo. Dayon sa gipirmahan nato sa atong kasabutan, mosugot ka na kining debateha, pruebahag referensya. Mo ning akong gipangutana kining libro, di man sa Katoliko, libro man sa kalibutan nga gisulat sa mga batik sa kasaysayan nga ang Katoliko tinukod sa atong Ginoong Kristo. Dayon nangutana ko kanimo, naminaw ka ba sa akong gibasa? Mitubag ka, naminaw ko, Brad Paul. Sumala sa imong nadungog, kinsa may nagtukod sa Katoliko? Mitubag kang si Kristo. Sa ato pa, naadi ay ebidensya na si Kristo ang nagtukod sa Katoliko. Di lang yun kabudawat, kay mapildi man ka. Kaya imong Jerusalem Church of God, 70 sanctified, di man na tinukod ni Kristo, ug muangkon siya sa ebidensya nga ang Katoliko tinukod ni Kristo, mapildi bangkaruta siya sa debate. Kung ang kutob sa iyang mahimo, bubalipad yun siya sa ebidensya. Sama ba sa usa ka tao? Miingon ang tao, walay adlaw. Kung ang tao mo ingon walay adlaw, nagpabalido ba kana sa kamatuoran nga way adlaw? Ngano mo ingon man siya nga way adlaw, nga hapit magani maliki ang iyang agtang sa kainit sa adlaw? Moro pod ni si Madam. Moro nig uwak. Nga di sanaan na ebidensya magpawawa. Pero sa imong pagpamalibad sa ebidensya nga Iglesia Katolika tinukod ni Kristo, bisan dili nimo kinidawaton sa kinasing-kasing ang nagbuntaog na ebidensya nga ang Katoliko tinukod ni Kristo, dili ka na makapaimbalido sa kamatuoran. Kanang imong gituohan nga Jerusalem Church of God mo na tinuod nga iglesia. Kaysa ako nang giingon iyang gi-affirm nga kanang Church of God, 7th day, sanctified. Again, ang Konferensya General sa Amerika, niadtong 1931, nagtigom o gibutuhan nga si Andrew Dagger patuon sa Jerusalem in order to establish a church in Jerusalem. Sa ato pa, 1931 pa mo, Madam.
nakaabot sa Amerika. Whereas ang simbahang gitukod sa Jerusalem, gitukod ni Kristo. Og miingon sa sayang apostol, ingon nga nagpamatuod kamo sa Jerusalem, kinahanglan nga mo adto kamo sa Roma, and according to the world history, the headquarter of the church founded by Christ were established at Rome. Mao nang naa karon ang sentro sa simbahan ni Jesucristo sa Jerusalem. Dili kay gikan sa Amerika niadto sa Jerusalem o sa Jerusalem mipadong sa pagadian. Aron ihirehistro ang Jerusalem Church of God Oktubre 23, 1981. Wala kay nahagpat nga mga ebidensya. Mao nang ang imong presentation bisan asa na lang mupadong. Moadto naman sa Santo Papa 666, moadto naman sa mga pista, moadto naman sa nagpapahulay, moadto naman sa Trinity, moadto naman sa Nicene Creed. Murag manok na nagsalimuang wa katuod asa ang pugaran. Naglaro ang atong subject matter. Imong katungdanan ni ining maong debatiha nga iresolba nimo nga kanang narehistro ni atong 1981 tinuod na ni Kristo. Amigo, maayong hapon bro. Mo nang gisuklan ta kay ini ngano man aron ibulgar sa publiko. Navik. Nga kining argumento is fallacy of imaginary conclusion. Mura ka nag-imagine ba? Kini among Church of God, Church of Jerusalem mo nagitukod ni Kristo. Nag-imagine ka walay pamatuod sa realidad. Ang Katoliko na aman. Garcia, maayong hapon. May wag ganina nga sa Jerusalem gitukod. Sakto na. Di na debatable. Pero sa may giingon sa balang kasulatan. Mateo 21 versikulo 43 kung sa may giingon sa atong Ginoo na nagyunan niya. Sultihan ko kamo. Isa kisultihan ang iyang masusunod nga ang gingharian sa Dios. Unsa man ang gingharian sa Dios? Mao nang iyang simbahan. Pagakuhaon gikan kaninyo kato Mahudiyo kato sa Jerusalem og igabalhin sa usa ka nasod. Ibalhin dai sister. Wa ka kabasa ni no? Nakabasa ka pero ano mo sabta? Wani mo sabta. Igabalhin sa usa ka nasod nga didto mamunga og mga bunga. Unsa maning nasura di ni pagadian. Dili ni pagadian sister. Mamunga gud og daghang bunga. Tos ani ng bunga pila ra ka buok. Gamay ra. Sumala sa balaang kasulatan mamunga sa daghang mga bunga. Mao nang ingon nga nagpamatuod kabukanako sa Jerusalem, kinahanglan magpamatuod kabukanako sa Roma. Kamo inyo mag-bypass ang Roma. Dito mamog Jerusalem to pagadian. Naunsa naman yung taon, wa mo mahapit og Roma. Ato sa Roma. Nga naman, kay magunsa man sa Roma. Roma kapitulo 1 versikulo 6 hangtod sa 8. Kamong mga taga Roma, gimahal o gipangga kamo sa Dios, gipili kamo ngayang katawhan. O diha sa Roma, ang pagtuo mukaylap sa tibuok na kalibutan. Hipistes, himon, in katanggilitay, in hulo, tukusmo. Suna ang compound word na katahulos. Nga ang Roma di ay ang gamiton nga sentro nga ang Kristyanismo mukaylap sa tibuok na kalibutan. Mo nang sakto ang Katoliko. Gikan sa Jerusalem, niadto sa Roma, o diha sa Roma, ipamatudan sa kasaysayan nga ang headquarter sa tinugod ni Kristo dito gi-establish sa Roma. Palakpakan nato Ginoo. So ang imong iglesyang gipasakupan na narehistro niadtong 1981 dili mohaom sa roadmap sa simbahan nga naa sa balaang kasulatan. Kay wala mo'y record na gikag Jerusalem miadto mo sa Roma, miadto mo sa gikan mo sa Amerika, miadto mo sa Jerusalem, pag Jerusalem miadto mo pagadian. Nangaon sa naman taon. Gibaypas man ang Roma. Nag-ingon pang Ginoo nga adto mo sa pagadian o nag-ingon ng Ginoo nga ingon nga nagpamatuod kamo kanako sa Jerusalem muadto kamo sa Roma nanong wa man mo'y simbahan sa Roma.
Nganong miditso man mo sa pagadian. 1981 pagid mo natukod. Maguwang pa ko sa inyong simbahan, sister. Kinatao ko 1974, manghod na ko ang imong simbahan. Tapos mo claim ka na tinukod ni Kristo. That is fallacy of imaginary conclusion. Di ta mag-imagine din So akong gipamatudan even ang libro sa DepEd. Maura ni ang teacher sa DepEd nga magsupak-supak sa libro sa DepEd. Giklaro sa DepEd nga ang simbahang Katoliko ang relihiyong itinatag ni Jesucristo sa Jerusalem noong unang siklo. Pananglitan si Madam maghimog lesson plan, ginamit ang libro sa DepEd. Unsa may yang ito ba? Nga ang simbahan sa pagadian? Ha? Monang Madam, niining atong debate. Hinaot mo uli ka sa inyong panimalay nga hinlo ang konsensya. Og hinaot, Madam, gi-advise nako nga magpalawom ka sa imong pagtuon sa kasaysayan. Ayaw pag-imagine. Hindi man ta dinhi nahilo sa Cebu nga mag-imagine ta. Joseph ba? Ato ay dapat guided sa makamatuuran kung ebidensya. Nga bisan unsaon kanang Jerusalem Church of God 7075 nga narehistro sa pagadian Oktubre 23. Wala na ebidensya nga gitukod ni Kristo. Ako na giklaro din is watching ayong hapon da. nga wala na ma-align sa roadmap sa history sa simbahan nga gitukod ni Kristo. Ug miingon pa siya nga sila kuno tong gilutos sa unang 3 kagatusan ka siglo. Pero wa siya ebidensyang gipresentar. Fallacy of imaginary conclusion ang tanang presentation ni Madam niining mong debate. 1 minute and 45 seconds. Pero akong gipamatudan nga ang Katoliko ang gilutos, ang simbahan nga gitukod ni Kristo walay landong sa iyang paglawig sa laod sa kasaysayan nga nahanaw kay gipanumpaan kini ni Kristo igusum pobiscum sum omnibus dibus osque ad secula seculorum. O pananiya kining simbahan nga yang gitukod sa Jerusalem lagi lukbay sa Roma o gipakaylap sa tibuok kalibutan pagaubanan kini sa Ginoo sa tanan nga mga adlaw sa iyang paglawig sa laod sa kasaysayan. Mao nang kaming mga Katoliko mituo kami sa Ginoo nga siya nagsulti sa tinuod. Ug ang pag-exist sa simbahang Katoliko mong bugat na prueba nga ang Ginoo wala kay landong siyang pagpamakak nga kining simbahan nga Katoliko mong simbahan nga iyang gitukod sa Jerusalem niadto sa Roma ug nakaabot sa Pilipinas niadtong 1521. God bless. Mayong hapon kanatong tanan hinaot padalanginan kita sa Ginoo niining mong public debate ug mulig-on ang atong pagtuo nga Katoliko. Palakpakan natin. So daghang salamat Mr. Paul San Pablo Alima sa imong rebuttal speech sulod sa 15 minutos. Before ang cross-examination, gikan sa Jerusalem Church of God, Seventh-day Sanctified, buot lang nako nga ibalik ang ilang gikasabutan. Nga during presentation, walay manghilabot si bisan kinsa apil ang moderator. Bisan pa og argumentum ad hominem. Dili ako mangahas sa pagsupak sa ilang ikasabutan. Pero sa tanang debate nga akong i-moderate, mga dialogue, naningkamot ko nga dili bias o ako ka nagibuhat. Pero ang usa sa mga magdidebate, nakadugog ko nga bias, a fallacy of non sequitur. It does not follow. Kaya naningkamot ko na sundon ang ilang kasabutan o diha ako moagi bisag Katoliko pa o dili sa ilang gikasabutan. So daghan
ang mga fallacy according to argumentation na debate ni Africa. Daghan po ang mga argumento. Mauna, nga hope, nga kita, nga naminaw, maka-decide o makakapon tungkol kay dili man kini panagbangi, panagtigi sa kasing-kasing kundi sa rason, dili sa koraton, dili sa kasing-kasing. So, ako kining gipadayag para mahapsay ilabi na panahon karon sa cross-examination. Nga kung pananglit agi question 1 minute, unya wa pa moabot ang 1 minute, gusto na niyang patubagon, so iya ka na nga jurisdiction. Ug mutubag, so kinahanglan nga 1 minute. Pero kung gusto siya nga mag 1 minute before ang question, pwede siya maghimog premise before ang question aron musubay sa usa ka minuto matag pangutana. So manghinaot ako nga ato kini na klaro nga ako igo lang nagpatuga ug adunay pangutana before ang cross examination ug kung sa kunoy sunod human sa mga summary. Siyempre magkumustahay human sa summary pero daay nangutana kung pwede ba daw mangutana ang tagagawas. Ug ako giingnan nga basig na pay oras sa open forum pero i-address ninyo kung asa mo mangutana. Adto ba mangutana kang Mr. Alima o adto ba kang Miss Papeliero. So kinahanglan inyong i-address, isulti nyo nga. Pero di pa pamataan ang time. So atong sugdan ang napulo ka minuto nga cross-examination ngadto sa presentor gikan kang Miss Papeliero. Ma'am? Okay, sige. So again no, kamatuoran lagi ang atong ipagawas. Sumala sa bala na kasalatan. Kay magdugang, dugangan sa silot, o ang magkuha, walay right na sulod sa gingharian. Now, question. Kaning Church of God din sa ihang Catechism of Catholic Church nga nabutang diri, kapital gid ha, Church of God, i-deny nimo or dili? Di gyud madam, kanang Church of God diha, kanang gitukod man ni Kristo. Ug ang gitukod ni Kristo og imo pong giingon ang Katoliko man. Di ba naminaw mga grinan yung Brad Paul, si Jesu Kristo dito nagtukod sa Katoliko, sumala sa kunadunggan. So wa nay kontradiksion kanang Church of God refers to Catholic Church na imong nadungog o imo pong gitubag ay nagtukod mao si Kristo. So, nganong dili man Roman Catholic Church ang gibutang ninyo dinhi? Nganong Church of God capital pa gyud? Unsa man capital, Mr. Paul? Proper noun or common noun? proper Noun. refers to the church founded by Christ, and according to the evidence imo nang napaminawan kanina og miingon ka nga naduog na ko Brad Paul nga natukod si Kristo. So either Church of God, Church of Christ, Church of the Living God, Church of the Firstborn, Church unsa man nga church at Judea, Church at Rome, isa ra na sa ka church refers to the church founded by Christ nga mao ni ang Roman Catholic Church nga imong nadunggan o imong gitubag kay nagtukod mao si Kristo. Sunod pagutana. So, meaning, wala kay mabasa sa Biblia. Unsa din ng one, Mr. Alima, adjective or noun? One, holy, Catholic, apostolic. Descriptive, adjective, or noun? Noun na pong ipangita din, Mr. Alima? Ang Noun. holy, one, kama, holy, kama, Catholic, kama, apostolic, church. Objection, moderator. Ang akong pangutana, huwag ang itubag sa akong pangutana. Adjective or noun? Huwag ako. No. Direct na tubag, Mr. Alima. Kaya dili man kategorikal yung pangutana. Kung kategorikal, matubag ko. Duha nga mapianan. Lagi, paminaw lagi. Paminaw. Wag di ka nag-iparimahin baga sa... Di naman good, anak mang good. Di man good ka mo tubag o direct. Di. Dili kategori Wa bakit ikaw na human? No. Ako lang ba? Simple naman tayo. Kung nakay ka nang i-explain, supporting explanation, mamili mo na ka. Gi-qualify kayo na ako. Kaya wa ko ka. Noun or adjective? Wa man ka mag-ingon na capital ba o small. Dapat karuhan na imong pangutana.
para di ko makwalify, para di ko masipyat sa pagtubag. Kung ang imong buti pasabot, capitalize, gibutang tang small letter, 1, Holy Catholic Apostolic, kung small letter na, that is adjective describing sa Church of God nga nasa Bible or Church of Christ nga kana nga church according sa admitted facts nato niangkon ba ka nga ang Roman Catholic Church is one and the same sa one Holy Catholic and Apostolic Church. Kana siya descriptive names, Meaning, dili noun. ang noun katong capitalize. Okay, sige, dugang pangutana. Yes, proceed. Katawhan sa Dios, people of God, Ecclesia. Noun or adjective? Depende lagi na kung small o capital. Okay. Pag small letter, ekaleo, ecclesia, meaning people. Unsa na nga people, mo nang himo niyo i-capitalize. Church, meaning singular ang iyang gi-refer, o ang simbahan, isa na magandang simbahan. Bahalang tawag ng Church of God, Church of Christ, Church of the Living God, One Holy Catholic Apostolic Church, Catholic Church, Roman Church, refers na sa isa lang ka simbahan ag itukod ni Kristo ug mao na ang naa sa katekisim. Salamat na nag-study na kagsisisi. Kristo ipadayon na sister. Ipadayon. Basahi ko. Sige, pangutanan. Apa ko naman? Ipadayon na kana pag-study nimo katekisim of the Catholic Church, hapit ka Katoliko. Okay, ang akong pasabot ha. Kapital diri. Ano mausab man ninyo? Wa kay mabasa diha, Mr. Paul. Basahi ko. Kung moingon kag kapital, basahi ko one Holy Catholic Apostolic nga kapital. Kay kani Church of God nga naa dinhi kanang gipasakapan ni Pastor Pablo, kapital man na. King James 1611, kapital na. Meaning there is only one Church of God founded by Jesus Christ 30 AD. Karon aha man kag mabasa dihang kapital. Basahi ko. Kana laging one Holy Catholic and Apostolic, descriptive lagi na. Descriptive ba? Nakasabot ka descriptive? Gidescribe ang noun nga capitalize nga church. Nga kana nga church is holy. That church capitalized, that church is apostolic. That church capitalized is Catholic. So kanang One Holy Catholic Apostolic Church naghulagway na, nagpicture out na ni antong singular church nga giingon nimo nga capitalize. Kay adjective man na dapat capital kung noun. Pero adjective man, ayaw ko pangitae na adjective himuon nimo nga noun. Di na tana mo di na tan mo eskwela ini. Di na ko magpatudlo nimo sa high school ana kung mao na imo tinudloan sa ako na imong ipa-capital imong ipa-noun ang adjective. Okay. Naabay mangiskwela ta ani. Naabay adjective nga mahimong noun? Uyo na ka Mr. Paul nga adjective ang one Holy Catholic Apostolic gihimo ninyong kapital. So kung kapital na Mr. Paul nahimo ng noun, conflict ang imong pasabot. Next question, Mr. Paul. Based on Daniel ha, ingon si Daniel dinhi. Gisultian siya sa Ginoo nga nag-ingon. Daniel 12, biog siya miingon, adayon sa imong panaw, Daniel, kay ang mga pulong himuong tinago o tinakpan hangtod sa panahon sa katapusan. Pangutana, Mr. Paul, natago man yun ang Roman Empire. Wa man ang nabulgar sa unang panahon, pero nahimong natakpan hangtod sa katapusan. Uyon ba ka, Mr. Paul, nga ang ikaupat kagingharian nga universal mao ang Roman Empire? Ang ikaupat nga mananap sa Daniel o dito sa Revelation kung anak ko nang imo kay kulang na imo impormasyon refers to the empire in Rome nga mao ang the sixth power of the world during sa time ni Jesus. Pero madam, i-distinguish ang Roman Empire o ang Roman Catholic Church. Kaya basic marambol na nimo
Basta mayon ka nga Roman Catholic Church, the same sa Roman Empire. Ang Roman Empire, imperyo. Nga ni anang imperyo na atiha ang Roman Catholic Church. And according to the world history, the principal reason why the government cannot permit such organization refers to the Roman Catholic Church to exist. And Nero was the first persecutor of the Catholic Ay. Church. Okay, nadungog na to mga kaigsunan. Oyon si Mr. Paul nga ang fourth beast, the universal kingdom is Roman Empire. The question now is, sumala sa Daniel, pila day kagingharian nga universal? Kung naapay gingharian nga universal nga nisunod sa Roman Empire. Pito man na sila. Pito man na kapinta sa mananap representing the 7 powers of the world. Ang una na, madam. Objection, moderator. Sige. Kailangan ka magbasa o pito kagingharian nga universal. Kaya wala, tudloan ka na ko. So, seconds remaining time. What is your objection? Okay. Pito na siya, madam. Napagkasay kaupat. Ang una na, madam, Egypt, Medo-Persia, Egypt, Medo-Persia, Assyria, Grecia, Babylonia, Roma, o Anglo-American. Ang Anglo-American, universal. Kinagaling sila United Nations sa Amerika. Muma na ang last power of the world gani at nakaroon na bilong kanang ikaupat, kana ika-unom hangtod sa una, humana na siya past na nag-history. So, kanang ikapito nga Anglo-Americano, nga ang ilang headquarter mo ng United Nations, composed of many nations around the world, mo na ang the last power of the world. Universal gihapon ang iyang status kay lukop man sa tibuok na kalibutan. Unang tubag sa imong pagutan na. Okay. Pito. Naabay gisulti din sa balahan nga kasulatan nga pito. Kung Naawala. Kung mapildi ka. Yes, ano ba? Upat ko. No. Dali lang ha. Kung mo imong kapildihan. Mr. Moderator. Okay. Time of Yun sa. questioning is over. Okay sa. Pangkuna sa siya mapildi. Time check, Mr. Alima. Nana? So, Si by the bill gihapon. humana ang oras sa pagpagutana. 10 minutes. So, karon musunod ang summary. 10 minutos na summary sa Church of God, Jerusalem 70 Sanctified. Atong paminaon ang 10 minutos na pagbuo sa tanan nga pamahayag. Okay, sige. So balik pa no, sumpayan na to. Mga kaigsuonan ko diha kang Kristo. Dili day tinuod na Kristo. False Christianity inyo ang gituhan. Ay. Namatay Birnes, Labano Domingo? No. Ang take note. Isara ilahanan sa matuod na Kristo. Hinumdumin ninyo inyong Friday. Kung mag-death anniversary, fix ang adlaw. Okay, summary na. Yes. Dili day summary. Jerusalem Church of God, 7th day, madam. Founded by Jesus Christ, 30 AD. 30 AD, nga naman, tunga-tunga sa simana. Tunga-tunga sa simana, pahunungan ang paghalad. Before nagmatay si Ginang Hesus na CIG kanang submit. Di ba no? Si Mr. Lima nawala. Dahil na nagbasa ko diri, nasuko siya. Karon na sa siya. Okay, balik ka. Sir. Okay. So we have here, there are only 4. Magbasa lagi tag Biblia para di ta mawala. Ang gingon sa mga kasulatan, 4 lang kagangharian. Nganong na ay 7? Walay 7. Walay 7 pagbasa mo Biblia. Ana ni siya ang ikaupat kagingharian na universal. Mauna ni gahom ha sa panahon ni Jesus. Ingon sa bala ng kasulatan, mahimo dayon di ay nga maputi ang itom nga kanang Etiopianon. Dili oy. Mukalit lang tahay. Ug unsa ilang naadan ang espiritu
no? Mao'y nagahom. Ang mananap nga mapintas, o yun si Mr. Eli kagaina, na ang ikaupat na ginari ang Universal Roman Empire. Diri, terrible one. Makalilisang. Kani siya ang nahitabo sa panahon ni Constantine the Great, mao to nagnaisin Christianity siya. Iyahang gilagalize ang Sunday. Siya rin nagligalize sa naaman sa history. Basahan niyang history. Bisan pag-ahak ang history, mao na yung magawas. So panahon na ni Theodosius the Great, kana si Theodosius the Great, sumpay na ha, Roman Empire na. Nabahin ang iyang gingharian, kang Honorius o kang Arcadius. Si Honorius mao na ang Western Empire, mauna ang Roman Empire, o katong isa, katong Byzantine Empire, birana siya. Human nakita po na fall ang Roman Empire, na ay great fall. Diha na nagbahin-bahin ang gingharian ni sa ikaupat ka mananap nga mapintas, nahimong 10, walay 7. Walay 7 ha? 10. Ang nakita po lang, katong 7, ay katong 3, naibot, na-block up, kung tanaw nimo na ay mga priest nga na-convert, mauna yung nahitabo, no? Nga na-block up sila. Okay, tanaw ni, mauna yung pag-ingon. Mauna yung panahon ni Constantine the Great. Sunod, mauna si Theodosius under niya. Panahon ni Justinian, mauna ang katong pag-convert kibali daw sa pagan Roman Empire to Holy Roman Empire. Imagine na ha? Diri pa si Ginoong Jesus na tao. Diri pa nag-declare. Wala ko nagsultihan na ha, nga wala ko basihanan. Di lang nato mapakita diri. Diri pa na-declare nga ang Holy, ang pagan Roman Empire na convert daw. Okay, ani siya, online naman kita no, digitized na ta, technological world, mauni ang nagpamahayag. Pero tinaghana diri ho, ang papasi, tinuod man, ang nahitabo manggod, nag-aabot pa, di dalang Christianity, no, di ba? Wala kang kailaing wala gid kailaing mapasanginlan mo itag false Christianity. Dili mo kana bitaw mapasanginlan ang mga Muslim. Wa ka na sila nito ni Ginoong Hesus. Dili mo mapasanginlan ang Buddhism. Kay dili na sila ni Ginoong Hesus. Duha ra gid ang ato ang tanawan. Ang false Christianity nga walay laing gidala sa Roman Empire nga mao ang fourth beast nga giuyunan ni Sir Paul nga mao'y ikaupat na mananap nga mapintas. Dili na gidala ani. Human pa ni diha na nag-rise ang papasi until such time na hangtod na niabot dinhi. Okay, wala na nako napil sa ko ang presentation. Hangtod niabot sa panahon nga ato bitawng kangko Pius nga ano siya ni Napoleon Bonaparte, mao to siya na vacuum ang papasi. Mao to'y panahon nga naay freedom of religion. Imagine na ninyo ha, it implies that there is something wrong within the past. Na naman unya, wala ba ilain nga nagdominar ang Roman Empire. So wahita po yun nga naagi pag-control kay akin political. Dinhi na tanan basahan ninyo. Kay grabe kayo na oh. Tanaw si Council of Nicaea, kanigit tanan, controlled by papacy ang political. Pwede dahil na church and state, nagpamatuod lang na nga ang Roman Catholic Church gidala sa mananap nga mapintas, nga mao ang ika-fourth beast. Ingon ba ha, takpan ang mga panahon. O kini, mahibaluan sa katapusan. This is now the time na nahibaluan nato o kinsa di ay ang na-control universally. Sa ito nag-iingon, Revelation 17, ang babae nilingkod, bigawan nga babae, namatay ang mga tao, nagsulong ko scarlet and purple. So, since we are running out of time na daghanay pagid kaita, dili pa igo gyud. Nganuman, nakita na ko si Mr. Paul, bihara siya ni speak, nganuman, kung matuod ka nga iglesia sa Dios, bisag asa ka muliko-liko, madoktrina man ka, matestimony man ni Jesus, mailhana man ni Jesus, kay ulo-ulo si Ginoong Hesus. Diba? Ang bana mo ulo sa asawa, maingon nga si Kristo ulo sa iglesia, sanglit siya mong manluluwas sa lawas. So, klaro gid kayo no nga ang nahitabo, mga deception. So, mo ni siyang nahitabo no nga ang Old Testament, mo ni ang daughter of Zion, mo ni kami, duha man. So, meaning, ang katupong naa sa Revelation, duha pud ka babae kon iglesia, katong nakakunik ani og kami ni. So, mahitabo mo kani, wala ni nawala sa Jerusalem. Kay ang Church of God giila nga katong first nga Nazarene. So nahitabo nga na-convert si Apostle Paul sa iglesia nga naa sa Church of, sa kuan
sa Jerusalem kay mao man iyang gilutos dito siya napagsakop sa Jews who were made an alliance to Romans. Hinumduman nato sila nagpatay sa kunang giingon kadtong mga ni alliance mauto mao tong giingon na ang Roman Catholic Church is a mixture of paganism and kaning Christianity kay gidaladala man nila ang gingharian ay ang ngalan ni Ginoong Hesus. Sumani atong gingon, diyan sa Revelation ha, woman clothed with a sun, katong gingon nato, the moon under her feet, duha ni ka klase nga iglesia ha, on her head is the crown of 12 stars. So tanawon ninyo, kani, ang woman nga mao ni kami, wala may, di ba? Mustik magyuta sa balanga kasulatan, Church of God ang pangalan, oyon si Mr. Alima, Jerusalem, mao itong tunganan sa tiil, ni Ginoong Hesus, 7th day, bisan pag-ahang ka magdebate ni Sir Paul, why na-change kita ng 7th day? Okay, incorporation organization man. So, wala yun, wala'y pagkabalhin. So, kani siya nga woman, wala na siya na Paul, wala siya na himong Roman Empire, wala na convert. So, mani siya no, the fact that the second woman drank with the blood, meaning to say, duha ka woman, naglutos, no? Ang woman na isa, meaning iglesia, nga nakisakay sa universal kingdom, maunay naglutos. Powerful sila nga naman, gidala sila sa politician. Shows clearly that the two churches were different. Existing pa, we are existing together. Itabunan nilang kamatuoran, ipakailap sa tibok ng kanausuran, universal deception. So, naitabo nga kani siya. 1 minute. Okay? Adorned with gold and precious stones. Tanawan ninyo ang Vatican sa Roma. Precious stones. Dato. Ang inyong church. Pero gingon, walay dato nga makasulod sa gingharian sa Dios. Gingon din eh. One possessed with 12 stars kanina. The other wearing inscription, mystery. Babylonian the Great, the mother of harlots. Gingon mo, ang Babylonia, mao ang Iraq. Wala ba yay 7 hills ang Iraq? Naara na diha sa Roma. And therefore, ang Roma yun ang ipasabot. Nga mao ang mother of harlot. One was drunk the blood of the saints. Meaning to say, ang lingon ni Mr. Alino kagaya na, Roman Empire daw nag-persecute. Pero sa baraan ang sulatan na another woman, another church. 10 na, seconds. Na nagput sa mga blood, sa mga martyr of Jesus Christ. Ang isa, mao'y naglutos, driven by, mao'y nag-persecute. 1,260 dugay tayo na. Thank you. So atong pakpakan si Miss GDB Papeliero sa iyang summary. So iyang gipadayag ang mahitungod sa Jerusalem Church of God 7th Day Sanctified. So karon 10 minutos na summary gikan sa Roman Catholic Church pinaagi ni Mr. Paul San Pablo Alima. Daghang salamat Mr. Moderator o daghang salamat Madam GDB nga nahuman ra gyud ang imong napakyas na pagpamatuod. Niya naman ko sa summary period. Kung inyong tan-aon si Madam GDB, niyanhi siya aron kuno pamatud-an ang proposisyon. Pamatud-an ko si Madam GDB nga ang Jerusalem Church of God 70 Sanctified with decision number 00010153 mao ni ang gitukod ni Kristo sumala sa Biblia o referensya. Nakadungog ba mo nga naa siya ipamatuod o gamit? Sama man na, Madam. Di man nato malimbungan ng publiko nga wa gyud daw kay ka pamatuod. So, moingon ako nga si Madam Genevieve napakyas kayon sa iyang tulo ka hugna nga pagpabarog dinhi. Ang iyang mga argumento mura kini og eroplano nga wa gyud katuod kung asa mo landing. Daw sama kini sa barko nga wa katuod kung asa nga permodunggo. Daw sama sa langgam nga wa gyud siya katuod kung asa dapit mutugpa. So in short, napakya siya sa iyang pagpamatuod sa iyang proposisyon nga gipamatud-an. So dinhi ko sa akong pagpamatuod. Ang akong pagpamatuod giproybahan
sa Biblia gipruibahan og referensya. Nga unsa? Nga si Kristo nagtukod yun og nagkauyon kaming duha nga gitukod ni Kristo sa Jerusalem. Sa diyang gitukod sa Jerusalem, mikaylap na tibuok kalibutan. Mao nang nakaabot sa Roma. O sa Roma, mukaylap kini sa tibuok nga kalibutan. Ang Katoliko, Madam Genevieve, ang sakto nga nakaalain sa history and roadmap of the church. Kaya gikan may Jerusalem, miadto may sa Roma, o sa Roma, mikaylap sa tibuok nga kalibutan. O dili na imaginary conclusion. Ang iya manggon mga pagpadayag, fallacious. Gitawag ka na sa mga logician na fallacy o imaginary conclusion. Di ba si Christian? Discoted ko siya, kami daw ni. Nag-imagine siya, nawa siya i-present na kalikunan to substantiate na kana sila, mao sila sumala sa ilang claim. Kitang Katoliko lahi man. From Jerusalem to Rome to the whole world, naaman tayo ebidensya, historical. Naami simbahan sa Jerusalem, naami simbahan sa Roma. Ug matod sa history, ang headquarter sa tinukod ni Kristo sa Roma i-establish. Ug until now, makita ang ebidensya na existed yun kanang simbahan nga naa karon sa Roma. Karon ibutang na ko na sa imo, nikliman ka nga kami Jerusalem Church of God me. Pero kung imo day i-trace back, gikan di ay sa Amerika, gikomisyon lang sa mga Amerikano. Actually, madam, huwag yun niya itugan ang kamatuoran. Nga ang nagtukod ni anang Church of God 70, mao si Gilbert Cranmer. 1931, ang 70 Church of God sumala sa librong imong gibasa o imo nang giafirma nga si Andrew Dagger nakadaog sa botasyon nga siya ang ipada sa Jerusalem in order to establish a church in Jerusalem. Sa ato pa, gikan sa Amerika, miadto sa Jerusalem 1931 pa. Ug wa gyud nimo itug-an kinsa inyong connection sa Jerusalem sa first century nga nakaabot og pagadian. Niabot inuhag Babylonia, niabot na kag Iraq, ang pagadian imong gikalimtan. Mao nang imong subject matter according sa debate na kining narehistro sa pagadian, mao nang imong proposisyon, niabot hinuhag kag Iraq, Babylonia. Asa naman ka nagsuro-suro in taon na ng imong argumento? Mao na nga I'm sorry, na wa gyud ka kapabarog. O napakyas ka sa imong pagpamatuod. Mo nang next time, kung hagit-hagit ka sa mga CFD, pagtuon din taon og tarong. Alam di ka maulawan, kay nakataya ang imong dignity as DepEd teacher. Na sumala pa sa libro sa DepEd, ang nagtukod sa Katoliko, mo si Kristo. Huwag man niya mabungkag. Nagtudlo ba siya, nga na ay nagtukod sa Katoliko, nga di si Kristo, wala. Iya ginong giingon na, nadungog bitaw na ko, Brad Paul, nga ang nagtukod sa Katoliko si Kristo. Salamat, sister, ha? Naminaw gud ka. Di ba dayon siya? Nadungog ba nimo? Sumala sa libro sa DepEd na diha ka nabilong nga institusyon nga nagtukod sa Katoliko sa Kristo. Nadungog na ko, Brad Paul. Kinsa may nadungog nimo nga nagtukod sa Katoliko? Si Kristo. Palakpakan nato si Madam. Na nadungog yun niya ang kamatuoran. Mo nang hinaot na kung kita makadungog sa tingog sa kamatuoran, dili nato patig-ahon ang atong kasing-kasing sumala sa Hebro kapitulo 4 bersikulo 7 ug 9 na kung atong patig-ahon ang atong kasing-kasing luyo sa nagbumtaog nga kamatuoran, ikaw na Madam ang manubag sa Dios. Kinsa ang Dios sa kamatuoran ug dili mo dawaton ang kamatuoran na atong gipresenta dinhi niining maong public debate. Mo nang mopauli ka karon, hinaot, konsensyahon ka, kung tulisukon ka sa imong tanlag, nga di gyud nato pwede nga ibalibaran ang kamatuoran nga atong gipadayag dinhi, nga wa gyud nimo mabungkag bisan gamay. Mo nang wa gyud ko maglisod, Madam, sa akong presentasyon, kay wa gyud gamay nga tatsa. Wa gyud ka gamay bisan akong hinapay, wa gyud mabungkag sa mga falasyos nimo nga argumento. O
hinaot o sa kini kalison, labi na sa mga non-Catholics, gigugma namo kamo, luyo sa inyong pagpangatake o panghagit kanamo. Kaming mga CFD, dili namo kinaiya na manghagit. Apan kami nahagit. Balikon ko, dili namo kinaiya na hagiton ang uban. Apan nahagit kami. Ang amo rang role, dipinsahan namo ang simbahan. Mo nang niya ako karong kahaponon, aron dipinsahan ang nagpunta og nagamatuuran nga wala gyoy bisan gamay nga tatsa kun sami nagpabiling nagbarok ang atong mga ebidensya nga nadugog ni Madam ngayon nga ang Katoliko tinukod ni Kristo ug napakya siya sa iyang pagpamatuod. Hinaot kitang tanan na niya dinhi dili nato pagahion ang atong kasing-kasing. Daghanang mga dili Katoliko nga namalik sa simbahang Katoliko ug usa na ni anak Madam ako. Wala ko mahimugso ka Katoliko. Nahimugso ko sa laing tinuhan. Akong gikontra o giatake ang simbahang Katoliko. Apan wala nako pagahia ang akong kasing-kasing sa dihang nasayod ko sa kamatuoran na kining simbahan na akong gipaningkamutan na akong lumpagon mao man di ay ang simbahan na gitukod sa atong Ginoong Kristo. Lain pa si pandamik na ilado sa social media ng mga atake sa Katoliko, daghan nga mga vlogs iyang giatak ang simbahang Katoliko. Pero salamat sa Dios, ani ana usab siya uban kanato nagpasakop sa tinukod ni Kristo ug doy among pag-ampo Madam sama sa pag-ampo ni Jesus 17:21 sa Juan, Father, may they be one. Hinaot Madam nga sa imong panaw sa pagsusi o pagpalawom sa kamatuoran ang bidlisyo sa langit mulamdag unta niya ng imong kasing-kasing nga sa ulahi dawaton nimo ang kamatuoran ng simbahang Katoliko nga among ginipinsahan maong simbahan nga gitukod sa atong Ginoong Kristo ug dili ka ng imong gipasakupan nga pundok nga narehistro lang niadtong 1981. Daghang salamat ug dalaygon ang atong Ginoo. Daghang salamat Brother Paul San Pablo Alima sa imong makusganon, masinggiton, may sugon nga pagpabarog sa imong proposisyon nga imong gibarugan nga pamatud-an nimo nga ang simbahang Katoliko mao gayod ang tinukod ni Kristo. Daghang salamat usab Ma'am Genevieve Papeliero sa imong pagpabarog, matinud-anon o kinasing-kasing nga pagpadayag mahitungod sa Jerusalem Church of God Seventh Day sanctified nga mao gayud ang simbahan nga tinukod ni Kristo sumala sa Biblia ug referensya. So ana-ana kaninyo ang pagtimbang-timbang, ipasa na ako kini kaninyo ug manghinaot ako nga adunay ato nakutlog niining maong panagtagbo panagtigi sa katarungan sa prinsipyo dili sa kasing-kasing. Tungod kay silang duha magpabilin sila nga magpadayag sumala sa ilang nakatunan sa paghigugma. Bisang nagkumustahin na mo Brother Paul, ako kang hangyoon magtindog mong duha dito kung niya magkumustahin. No personal attack. So daghang salamat sa duha ka mga magdidibati.